Ipinakita sa simula ng movie ang dollmaker na si Mr. Mullins. Isang araw ay nakakita siya ng isang papel sa pinto na may nakasulat na "Find Me", at sulat pala ito ng kanyang pinakamamahal na anak na si Annabelle. Kinabukasan ay makikita natin na papauwi na sila pagkatapos nilang magsimba, ngunit napako naman ang gulong ng kanilang kotse kaya't ginawa ito ni Mr. Mullins. Pagkatapos ay biglang nasagasaan si Annabelle sa daan. Makalipas ng 12 years ay makikita natin na papunta ang isang madre at ang ulilang mga batang babae sa bahay nila Mr. Mullins. Pagkadating ay binati sila ni Mr. Mullins at makikita natin na kasama nila si Janice na mayroong polio. Ipinakita ni Mr. Mullins ang automatic chair na ginawa niya sa kanyang asawa at isinakay niya dito si Janice. Pagkatapos ay biglang may lumitaw na anino sa likod ni Janice at bigla din itong nawala, at nang tingnan ni Janice ang isang kwarto ay sinabi ni Mr. Mullins na huwag mo itong bubuksan dahil napakatagal ko nang inilak iyan. Pagkatapos ay nagsilabasan na ang lahat ng mga batang babae upang maglakad at maglaro. Kinagabihan ay nakakita si Janice ng papel na may nakasulat na "Find Me" sa nakalak na kwarto, kaya't pumasok siya sa loob nito kung saan ay nakita niya ang ilang mga manika. Nakakita din siya ng isang susi sa dollhouse at ginamit niya ito upang buksan ang isang cabinet, at nang makita niya ang manika ni Annabelle sa loob ay agad niyang isinara ang cabinet. Pagkatapos ay kusang bumukas ulit ang pinto na tila tinatawag siya ng manika, ngunit tinakpan niya ito ng kumot, at pagtingin niya sa labas ay nakita siya ni Mr. Mullins. Pagkatapos ay nilapitan siya ng manika, ngunit bigla din itong nawala kaya't agad siyang bumalik sa kanyang kwarto. Kinabukasan ay sinabi ni Janice kay sister na pumasok siya sa loob ng kwarto na ipinagbabawal ni Mr. Mullins. Kaya't sinabi ni sister sa kanya na bahay ito ni Mr. Mullins at dapat natin siyang sundin. Samantala ay nakita ni Linda sa basement ang manika ni Annabelle na nakatingin sa kanya, at natakot siya nang bigla itong mawala. Kinagabihan ay makikita naman natin ang dalawang batang babae na nakatalukbong ng isang kumot. Pagkatapos ay nakarinig sila na may papalapit sa kanila at namatay ang kanilang flashlight, at nang bigla silang pasukin nito ay nagsisigaw sila sa takot kaya't nagdatingan ang lahat doon. Sinabi nila kay Mr. Mullins na nakita namin ang iyong asawa. Imposible naman iyan kasi hindi naman siya nakakalakad. Samantala ay sinabi ni sister kay Mrs. Mullins ang kanyang pakikiramay sa pagkamatay ng anak nito, at makikita natin na nagsusuot pala ito ng isang maskara, at malalaman natin mamaya kung bakit. Samantala ay narinig sila ni Janice sa labas. Pagkatapos ay kinuha niya ang litrato ni Annabelle at nagpunta siya sa nakalak na kwarto, at nakita niya ang kaluluwa ni Annabelle sa salamin. Sinabi niya dito na matutulungan kita kung ano man ang gusto mo, ano ba ang hinahanap mo, at pagharap ni Annabelle sa kanya ay naging isang demonyo na ito, at sinabi na kailangan ko ang kaluluwa mo, at pagkatapos ay hinila siya nito. Pagkasakay sa automatic wheelchair ay nakita niya ang maitim na usok na lumabas sa pinto, at pagbalik ng wheelchair ay bigla siya nitong hinilapay taas. Kinabukasan ay sinabi niya kay sister na tinangka siyang patayin ng demonyo. Samantala ay nakita ni Linda ang manika na umuugoy habang nakaupo, at nakita din niya na kinuha ito ng demonyo. Kinabukasan ay dinala ni sister si Janice sa labas, ngunit bigla siyang itinulak ni sister sa bodega ng maging demonyo ito. Pagkatapos ay sinukuhan siya ng dugo ni Annabelle sa bibig at sinaniban siya nito, at pagkadating nila sister ay nakita nila na parang wala lang nangyari kay Janice. Kinabukasan ay sinabi ni Linda kay Mr. Mullins na pumasok at kinuha ni Janice ang manika ni Annabelle sa kwarto, kaya't natakot si Mr. Mullins nang malaman ito, at agad siyang pumasok sa bahay at nakita niya na nakaupo ang manika, at nakita din niya ang papel na may nakasulat na "Dad, I found you", at nakita din niya ang sinaniban na si Janice doon at bigla din itong nawala. Tinapatan niya ito ng krus, ngunit binali ng demonyo ang kanyang mga daliri, at pagkatapos ay pinatay siya nito, at laking takot ni sister nang makita niya na patay na si Mr. Mullins. Kaya takot na takot silang lahat sa nangyari. Kinuha ni Linda ang manika habang natutulog si Janice upang itapon ito sa balon, ngunit bigla siyang hinila nito. Salamat na lang at nailigtas siya ni sister, at pagkatapos ay agad na silang pumasok sa loob ng bahay, at nang tingnan si Janice ay nakita na naman nila ang manika, kaya tinanong ni sister si Mrs. Mullins kung bakit may demonyo sa kanilang bahay. Umamin sa kanya si Mrs. Mullins na gusto nilang bumalik ang kanilang anak, kaya't laking tuwa nila nang muli itong nagbalik, at sa huli na lang nila nalaman na isang demonyo pala ito na kinuha ang kaluluwa ng kanilang anak. At ginamit ng demonyo si Annabelle upang makapasok sa mundo. Ginamit ni Mrs. Mullins ang isang krus upang mapaalis niya ang demonyo, ngunit napakalakas naman nito, at pagkatapos ay dinukot nito ang isa niyang mata, at ito pala ang dahilan kung bakit nagsusuot ng maskara si Mrs. Mullins. Inilak na ni Mr. Mullins ang pinto at saka niya dinikitan ito ng mga pahina ng Biblia,
At pagkatapos ay tumawag kami ng mga pari, at makalipas ng 12 years ay nabuksan ni Janice ang pinto, kaya't nang dahil dito ay muli nang nagising ang demonyo, nakita na ng mga batang babae si Janice na gumaling na dahil sinaniban ito ng isang demonyo, tinangkas silang patayin ni Janice kaya't nagtatakbo silang lahat sa labas, at pagkabalik nila sa loob upang iligtas si Mrs. Mullins ay nakita nila na hinati na ng demonyo ang katawan nito, at nang ililigtas na ni Sister sila Linda ay biglang dumating si Janice, kaya't nagdasal si Sister ngunit inihagis siya nito sa salamin, pagkatapos ay hinabol si Linda ng kalahating katawan ni Mrs. Mullins kaya't isinara niya ang secret window, sinaksak ni Janice si Sister ng isang kutsilyo kaya't inilak siya ni Sister sa kwarto, inuga ng demonyo ang buong kabahayan ngunit hindi nito magawang makalabas sa kwarto, pagkalabas ng lahat ay namatay ang mga ilaw sa bahay na tila lumayas na ang demonyo sa lugar na iyon. Ilang sandali ay nagdatingan na ang mga pulis at nang buksan nila ang cabinet ay nakita nila ang isang manika, at nawala na din si Janice doon, ibig sabihin na nakasanib pa din ang demonyo dito. Samantala ay makikita natin na kinuha ng isang driver ang manika habang nagsialisan na sila Sister sa bahay na iyon. Makaraan ng ilang araw ay makikita natin na umampon ng isang batang babae ang mag-asawa sa isang orphanage. At ang inampon pala nila ay si Janice na gumaling na, ibig sabihin na nakasanib pa din sa kanya ang demonyo. Makalipas ang 12 years ay makikita natin na nagmature na si Janice, at nang tingnan siya ng kanyang ama ay hiniwa niya ito sa leeg at pinatay din niya ang kanyang ina, kaya't nagising ang kapitbahay nilang si Mia nang makarinig ito ng mga pagsigaw. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.